Tunay na biyaya na tayo ay nakapag-gather at magkakasama na nagpuri, nakaawit ng hymns at we are privileged na marinig ang mga katotohanan ito na sabi nga kanina, hindi lahat ay nakakarinig. So kung nandito tayo, ito ang intensyon ng Panginoon para sa atin na ngayon ay hindi tayo maging ignorant. Sabi sa ating binasa sa second or sa Micah na ang mga wala sa Panginoon ay ignorante sa katotohanan. So ito ay gift niya sa atin at nawa ito ay magdulot sa atin ng lalong kagalakan, no? At lalong pagbigay sa atin ng motivation para mamuhay sa kanyang kabanalan. So, yun nga, maraming ngayong sa nagdaang linggo or sa nagdaang mga araw, marami talaga tayong nakikita sa Facebook na kung ano-anong mga ginagawang ministeryo sa kanilang mga churches. Nakikita natin yung mga mysticism or talagang nagpapagaling, kuno, no? Nagpapagaling ng mga may sakit. Ito ay sa kaparaanan para sila ay maging tanyag or kaparaanan na sila ay talagang dagsain na maraming tao. Dahil alam na natin na hindi yon ang dapat na ipinapakita ng church sa mga oras na or mga araw na ngayon. Ang dapat na maipakita ng church, mai-reflect ng church ay ang glory ng Panginoon through the gospel. Kaya sa ating pag-aaralan, kitang-kita natin ang glorious act ng Panginoon sa kanyang church. Dito sa Romans 7, sabi nga natin, ito ay isa sa pinakamahirap na chapter na may encounter ng isang believer. At sabi nga, aminado ako na isa po ako sa nahirapan. Kung siya ay sa plain sight mo lang babasahin, ay hindi mo siya maunawaan maigi. Kaya kailangan ito na maingat na pagsusuri at pag-aaral. At syempre ang gabay ng Banal na Espiritu. So sa Romans 7, natapos na natin ang verses 1 to 6, ang freedom from the law. Nakita natin na ang intention ng Lord ay tayo ay matanggal sa tanikala ng curse ng batas, at ang tanikala na ito, ang curse na ito ay ang kamatayan. As na takal din natin ang verses 7 to 13, yung function of the law, at nakita rin natin na mabuti pala ang batas, hindi siya isang sin, na isang accusation ng mga legalistic na nakikita na wala naman palang dulot na mabuti ang kautusan sa isang Kristiyano. At dito sa ating tutunghayan ngayon sa verses 14 to 25, ito ay naman ay yung factual life of a Christian. So paano, makikita natin kung paano nagwo-work ang Panginoon from yung kanyang glorious na grasya, ay paano niya na ipapadala at kung paano ito nagwo-work sa isang buhay ng mananampalataya. Ito yon sa 14:25, yung factual life of a Christian. So samahan niyo po akong manalangin bago natin to tunghayan. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Nawa ay tulungan mo kami na maunawaan ang inyong mensahe. Bigyan mo kami ng puso na malambot na nag-absorb ng mga katotohanan, at nawa ay i-convict mo kami sa pagbabago, sa pagsisisi, Panginoon, at mas lalong makita namin ang kadakilaan ng inyong gawa sa krus. Muli, ikaw ang maitaas at mag-glorify sa mga oras pong ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so sa factual life of a Christian, makikita natin to sa 7:14 to 25. Pwede po ba natin basahin muna? 7:14 to 25. Romans 7:14 to 25. For we know that the law is spiritual, but I am of the flesh, sold under sin, for I do not understand my own actions, for I do not what I want, but I do the very thing I hate. Now, if I do what I do not want, I agree with the law that it is good. So now it is no longer who do it, but sin
that dwells within me. For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For I have desire to do what is right, but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now, if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. So I find it to be a law that when I find to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members another law waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. Maraming salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. Tunay na ito ay ang kanyang katotohanan na kailangan natin mag-submit. Okay? So dito sa ating nabasa, very parang tongue twister, very tricky, no? At medyo nakakalito siya. Pero i-try natin na i-break down, hindi i-water down. I-break down natin para mas maunawaan natin at mas ma-appreciate natin. Para ma-appreciate natin to, kukunin natin yung dalawang mensahe natin ngayong umaga. Ito ay yung dalawang constant sa isang buhay Kristiyano or buhay ng isang Kristiyano. Una, ang constant battle against the flesh. Pangalawa, the constant pattern within the flesh. While in the flesh, I mean. Okay? So, tignan muna natin the constant battle against the flesh. So, we have to take note, mga kapatid, na we have ongoing struggle against our fleshly desires and impulses is a constant battle that we must face every day. So meron tayong ongoing na gera, na laban. Sa isang Kristiyano, dapat meron tayong palaging nararamdaman na pakikipagbaka, pakikipagbuno, araw-araw sa ating mga kasalanan. Itong isinulat ni Apostol Paul ay hindi lang para maging isang example ang buhay niya. Hindi niya sinasabi na unique ako sa mga Christians. Though yung kanyang pagkakatawag ay unique, pero yung kanyang indwelling sin ay hindi unique. Itong ipapakita niya sa atin ay hindi pang extraordinary na tao. Ito ay isang normal na tao na nanampalataya sa ating Panginoon. Hindi niya sinasabi na siya lang ang nakakaranas ng pakikipaglaban sa kasalanan. Kung manonotice natin, mga kapatid, sa verse 4 ng chapter 7, ito po ay, kung meron po kayong Tagalog, no? Kaya nga, mga kapatid, kayo rin ay ginawa ng mga patay. Kayo rin ay ginawa ng mga patay sa kautusan upang kayo ay mapakasal sa iba. Ito ay sa pamamagitan ng katawan ni Kristo na ibinangon mula sa patay upang tayo ay magbunga para sa Diyos. Meaning, ba't ko dinidiin ang mga pronouns na yon? Kung paano namatay si Pablo through Christ, ganon din tayong mga nananampalataya kay Kristo. Meaning, parehas lang ang meron siya na meron tayo. Tayo ay patay kay Kristo para magbunga ng mabuting gawa. Kung siya ay namatay kay Kristo para magbunga ng mabuting gawa, ganon din ang ating intensyon ng Panginoon sa atin para magbunga rin sa ating Panginoon. At manonotice natin sa verse 9, ang mga pronoun doon ay I or ako na nakasulat. Ito ay isang reflection ng isang believer. Meaning, Apostle Paul here is every believer of Christ. Ibig sabihin, yung kanyang pagsasalita ng I or ako, pwede nating ilagay yung sarili nating I. No? Pwede nating ilagay yung tayo as mananampalataya. Ito ay para sa mga nananampalataya, no? Pwede nating ilagay yung ating pangalan sa verse 9. At
basahin yung mga passages na to na ako ito. Okay? Siyempre, hindi yung parang I am David. Pero yung prinsipyo, ito, ako to. Bakit ka binibigyang diin ito? Kasi ganyan na ganyan tayo. At dapat meron tayong realization na meron tayong gantong pangyayari sa ating buhay. Na dati, kala natin ligtas na tayo dahil ginagawa natin ang law, pero hindi pala. Kala natin pag di na tayo nagko-covet, tayo ay hindi maliligtas. Hanggang dumating ang gospel. Kala natin, ay hindi tayo nagko-covet, pero nung nalaman natin ang gospel, na regenerate tayo ng spirito, ay maya't maya pala tayo nagko-covet. Di ba naalala natin, ang covetousness ay heart problem. Kikita natin na nagkakasala tayo, maya-maya. Kala natin, we do not commit murder sa ating plain sight, pero we murder pala kahit sa isip lang. Through the gospel, gamit ang law, mas naunawaan na natin ang tunay na value ng sin. Therefore, hindi pwedeng di tayo magkaroon ng gantong conflict. Ang constant conflict na sinasabi ni Pablo. Kasi ito ang pinakabuhay ng isang Kristiyano na palaging nasa battle, na palaging may pakikipaglaban sa kasalanan. At kung iniisip natin, ang isang Kristiyano ay hindi na nagkakasala, sabi ni John sa 1 John 3:8 or 1:8, if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Meaning, niloloko natin ating sarili pag hindi natin nare-recognize na nagkakasala pa tayo. Like we have learned before, sa chapter 6, realidad ang indwelling sin sa isang Kristiyano. Walang Kristiyano ang hindi nagkakasala. At kailangan natin na maging maingat dito, no? Muli, may-remind tayo, magkaiba ang falling into sin at ang living in sin. Ang falling into sin, ito ay yung pagkakahulog sa kasalanan at pagkatapos nun ay may hatred sa pagkakagawa mo ng pagkakasalang yon. Pero sa living in sin, ito yung pag-commit mo ng kasalanan na may pleasure, walang paglaban. Hinihintay mo pa, pinaplano mo pa. Ang living in sin ay nangangahulugan ang mga taong ito ay alipin pa rin at maliwanag na wala pa kay Kristo. Kasi sabi sa chapter 6, kung tayo pala ay under grace, pwede na pala tayo mag-continue to sin. Anong sabi ni Pablo? By no means. Hindi akma na ikaw ay nagkakasala pa nang na kay Kristo ka dahil namatay ka na. Nabautismohan ka na sa kamatayan ni Kristo. Kaya ito pa rin ang pinapakita ni Pablo ngayon. Naunawaan niya na may battle ang Kristiyano. Pinapakita ni Paul na ang greatest ng battle niya sa buhay niya ay hindi yung persecution sa kanya, hindi yung pakikipagdebate sa matatalinong tao, hindi rin yung mga financial aspects na nawawalan siya ng pera, hindi rin yung speech niya or panlalabo ng kanyang mata, hindi rin yung nagkasakit siya at nasa bingit ng kamatayan sa gitna ng karagatan, hindi rin yung pagka-aresto at pagkakulong sa kanya ng mga Romano, hindi rin yung pagkakahatol sa kanya ng kamatayan. Pero ang pinakamatinding laban pala niya ay yung laban niya sa sarili niyang kasalanan. Tinitignan po ba natin na ito ang pinakamatinding laban natin as Christian? O yung laban natin against sa Meralco, against sa Nawasa, against sa mga nakikita natin sa social media. Hindi po yan. Ang pinaka-laban natin ay ang ating sariling kasalanan. Sinasabi dito na though ito ay personal experience niya at ito rin ay mismong na-experience ng tunay nananampalataya kay Kristo, na merong lifelong battle with sin, na merong constant war within between the redeemed man and the indwelling sin. Kung mapapansin natin sa 7:13 ng chapter 7, yung verses 7 to 13 na tinakad natin last time, ang ginamit ni Pablo dito, ang verb tense na ginamit ay was. Ito ay past tense. Meaning, ito yung pre-conversion niya upon knowing the truth, the gospel. At pagdating sa 14, kung mapapansin natin, big transition. Nag-shift sa present tense from was
to am or is and is. Meaning, ang verse 14 onwards na itatalakayin natin ay yung kanyang post-conversion. Meaning, ito ang kanyang regeneration phase. Regenerated na siya dito. Paul is describing himself kung ano ang nararamdaman at na-experience niyang na-regenerated na. Hindi po tayong magiging exhausted sa part na ito, pero bibigyan ko lang kayo ng idea sa verse 14. Very crucial ang verse 14. Very tricky ito, sabi ko nga. Pero ito ay nakikita nating beneficial sa ating buhay. For we know that the law is spiritual, but I am of the flesh, sold under sin. Very tricky yun. Maraming may view dito na ang tinutukoy pa rin ni Paul ay yung siya na hindi pa nare-regenerate. Yung siya na hindi pa nako-convert as Christian. Sabi kasi, but I am of the flesh, sold under sin. Sa unang tingin, yes, agreeable po na may point naman sila na isipin na pre-converted si Paul. Pero kung titignan natin ang view mismo, itong sinasabi dito ni Paul, at aayon tayo na si Paul nagsasalita dito sa verse 14 ay hindi pa Kristiyano, magiging contradicting ito sa lahat ng sulat ni Paul. Magiging problematic ito sa pag-intindi natin ng sanctification. And I agree kay Tom Ascol. Sabi niya, makikita natin kung paano ang isang tao, na kung paano niya na binuview ang grace ng Lord sa sanctification ng isang tao sa isang Kristiyano. Pakinggan mo kung ano ang view niya sa chapter 7 ng Romans 7. Or sa chapter 7 na verse 14. Kasi maraming view talaga. Martin Lloyd-Jones, ang akala nila din dito pre-converted si Paul. So, I am leaning kay John Murray. Napakagaling ng kanyang sinabi. Paano ko sinabi na magiging problematic pag tinignan natin si Paul na ito ay pre-converted niya? Never na isulat ni Paul na siya ay makasalanan nung non-believer pa siya. Di ba nung hindi pa siya Kristiyano, mataas ang tingin niya sa sarili niya. Philippians 3, he has all the reasons to have his confidence to his flesh. Ang pag-asa niya ay sa kanyang mga credentials, sa kanyang portfolio. Sabi ni Pablo, ako ay circumcised sa ikawalong araw. Ako ay Hudyo, Hebreo at nasa tribe of Benjamin. At kung pagsunod naman sa kautusan, kung yun ang pag-uusapan, ako ay Pariseo. Kung pagiging deboto sa kautusan, inuusig ko ang mga church. Kung pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Yabang ni Pablo, no? Ganto tignan ni Pablo ang sarili niya nung siya ay wala pa kay Kristo. Di ba ganun din tayo nung wala pa kay Kristo? Kaya ko yan. Kaya kong pumunta sa Panginoon. Wait ko lang. Hintay niya lang ako. Tatapusin ko lang to. Pero nung siya na ay na kay Kristo, paano niya na i-describe yung sarili niya? Yung binasa ni Brother Sai kanina. 1 Timothy 1-15, dito lang tayo mag-focus. Si Kristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako, ang pinakamasama sa kanila. Ang description ni Pablo dito ay siya ay chief of sinners. Di ba? Paradox, kung kailan naging Christian, inaako niya na ako ang pinakamatinding magkaroon ng pagkakasala. At take note, I am the chief of sinners. I am. Hindi niya sinabing I was. Patuloy pa rin niya kinikilala na siya ay ang pinakamasamang tao sa kanila. Galatians 1:13, walang awa kung inuusig ang iglesia ng Diyos at sinisikap na ito'y wasakin. Nakita po ba natin kung ano ang tingin ni Pablo sa sarili niya nung nagkaroon na siya ng conversion?
kay Kristo. Siya raw ay persecutor ng church, matinding kalaban ng church, tagawasak ng church. Isa siyang blasphemer. Sa Acts 26, sinasabi niya na pinapakulong niya ang mga Christians at ang boto niya ay para mamatay or ma-execute ang mga Christians after makulong. Kaya kinikilala niyang pinakamasama at makasalanan ang kanyang sarili. He recognized himself as an evildoer. Naging maliit at walang saysay ang view niya sa sarili niya, na the more na naintindihan at nakikilala niya si Jesus Christ, mas dumudumi ang tingin niya sa sarili niya. Ito rin yung pinupunto ni Paul sa verse 14, na ang law ay spiritual, pero siya ay of the flesh. Dito nagkaroon ng pagkakalituhan eh. Parang sinasabi lang dito ni Paul, ang batas ng Diyos ay banal at mabuti, pero ako ay still sinning. Sa isang taong di paligtas, hindi niya kikilalanin na ang batas ng Diyos ay mabuti at banal. Pero si Paul dito, kinikilala niya na banal ang kautusan at siya ay nagkakasala pa rin. At in fact, sinabi niya sa mga susunod na verses, walang mabuti sa akin. Meaning, isang hinagpis ito ng isang mananampalataya. Ito ang sinasabi sa atin ng passages ngayon. Sa verse 1 to 6, ito yung ginagawa ni Kristo sa believers. Or ginawa ni Kristo sa believers. Sa 7 to 13, upon knowing the gospel, nakita niya kung paano siya kadurog. Nakala niya buhay siya, patay pala siya spiritually. At 14 to 25, ito yung regenerated man na converted na si Pablo at patuloy na lumalaban. At itong prinsipyo na to, katotohanan na ito, ay given at assumed sa lahat ng mananampalataya. Ito yung katotohanan na meron ng buhay ng isang Kristiyano. Ito ang itsura ng niligtas ng Diyos. May lifelong na pakikipaglaban sa sarili. Ito ang itsura ng simul justus et peccator. Gusto nating ipatatak, no? O ipatato. Pero ito yung itsura nun. Ginagawa mo ba? Kinikilala mo na ikaw ay naghihinagpis ng ganito? Ang tawag natin dito, ito yung progressive sanctification or patuloy na pagpapabanal sa atin ng Diyos. Hanggat tayo ay nasa mundo, hanggat tayo ay nasa flesh, may ongoing battle sa indwelling sin na nasa ating laman. Yun yung patuloy na nililinis ng Diyos. Kaya ang punto, the grace of God leads Christians to an increased knowledge of His holiness through the law. Ang biyaya ng Diyos ay nagdudulot sa mga Kristiyano sa mas mataas na kaalaman sa kanyang kabanalan sa pamamagitan ng kautusan. Meaning, hindi pala isang kapaguran o burden ang pagkakaroon ng malalim na pagkakaunawa sa law ng Panginoon. Kaya naisip natin, ba't ba laging yan? Yan na naman ang aking narinig. Bakit masyado kayong dibdiban sa law, sa kautusan? Pero habang palang naiisip natin at napupunta sa ating mga isipan kung ano ang law, mas nagiging aware tayo na banal ang Diyos at tayo ay makasalanan. Mas nagiging sensitive tayo sa pagkakasala natin. At ito ay necessity. Kung paano naging necessity na ang mga cellphone sa bawat isang tao, mas lalo ito. Necessity natin na malaman at lumago sa kabanalan sa Diyos. The more na lumalago tayo sa grace and law ng Diyos, the more na tayo nagiging aware at umaayaw sa kasalanan. Hindi lang tayo nagiging aware na, kasalanan to, pero yung pag-ayaw natin, yung pag-resist natin, yung pag-defy natin, mas lalong lumalago. At pag lalo tayong umaayaw sa kasalanan, mas na-highlight yung battle with sin. Pag na-highlight yung battle with sin, mas nag-glorify ang gospel. Na yun ang intensyon ng gospel. Na pinatay niya
ang sin, ang power ng sin. At nare-realize yan ngayon sa ating pamumuhay sa church. Kaya wala tayong dapat i-treat na maliit na kasalanan. Kasi pag may nasisense tayo na kahit sobrang liit o seemingly tolerable na kasalanan na ay, kaya naman tong makayanan, konting kasalanan o hindi naman nakikita. Dapat pala natin gawin, labanan na natin agad yon. Ito ang ginagawa ng gospel, hindi lang tayo nililigtas sa eternal death sa parating na panahon, pero nagkakaroon din tayo ng growth at maturity sa kasalanan habang andito tayo sa flesh. Ito yung tunay na malago na Kristiyano, ang lumalaban sa flesh. Kaso ang problema, karamihan sa mga Kristiyano ngayon na equate ang paglago or maturity nila sa pagkakaroon ng walang problema, happy-happy, sagana sila sa buhay, masaya yung pamilya nila, palagi silang nagsisimba naman, healthy naman sila, wala silang sakit, puro promotion ako, masagana yung business ko, successful naman ako sa aking posisyon sa kumpanya, or yung iba naman, equate yung paglago nila as Christians sa palagi silang nagpe-pray, marami silang nagagawa na makabutihan sa mga tao na wala naman silang naaagrabyado or nakikita naman na-equate din nila ito na kung gaano sila kapagod sa ministry, kung gaano karami ang kanilang ginagawa sa ministry or gaano sila kalaki magbigay sa simbahan. Uy, malago ka na sister, praise the Lord. Hindi po ganon ang basihan ng ating paglago sa bilang Kristiyano. Pero ito mga bagay na ito, kasi ito mga bagay na ito, yung mga nabanggit ko, na akala na yun ay paglago, kaya rin niyang gawin ng mga hindi ligtas. Kaya rin niyang gawin. Kaya never yan magiging basihan ng paglago ng isang Kristiyano. Maliwanag na ang description sa Bible na ng paglago ay ang pagkakaroon ng distaste sa kasalanan. Na pag kumakaway na ang kasalanan sa atin, ay nilalabanan natin ito. At hindi yung ine-entertain pag kumaway. At sasabihin natin pag gawin ng kasalanan, hello my friend, we meet again. Sa pagiging malago at mature na Kristiyano, isa sa basehan ni Paul ay kung gaano siya kagalit sa mga nagagawa niyang kasalanan. Sa sarili niya, sa kasalanan, at kung paano natin pinapatay ang kasalanan, yun ang isang basihan o marka ng paglago ng isang Kristiyano. Kasi sa pagpatay natin sa Kristiyano, ang kabilang side nun ay sa pamumuhay sa kabanalan at pagsunod. Dito tayo dinadala ng Diyos na patuloy yung pag-ayaw at maging sensitibo tayo sa pagkakasala. Ito yung pinaka-objective ng chapter 7. Hindi mo pwedeng lagtawan, lagay mo na agad chapter 8. All things work together for good for those who love Him. Dumating ka muna sa chapter 7 at kilalanin na ikaw ay makasalanan at patuloy na kailangan mo ang grasya niya. Dinadala tayo sa pagsunod ng Panginoon na maging banal. Dito, ayaw na natin magkasala kasi alam natin mag-grieve ang banal na spirito. Hindi dahil sa emotion or nasa mood lang tayo kaya nilalabanan natin yung kasalanan. Ay, parang bukas, parang nasa mood ako. Lalabanan ko yung kasalanan. Hindi dahil sinasabi ng puso mo, nalabanan mo yung kasalanan. Pero dahil sumusunod tayo sa Diyos, dahil sabi niya, mamuhay ka ng may kabanalan. Tayo lang ay pinaglalago ng Diyos sa pagsunod sa Kanya. Ini-establish niya mga sira. Kinukumpuni niya yung mga madudumi at mga natanggal at miscalibrated na mga tornilyo sa atin na misalign sa will niya. Di ba? Tayo ay niligtas para mamunga sa pagsunod. Katulad ng pagiging malago sa pagsunod ni Abraham.
na inutos sa kanya na ialay si Isaac para sa Diyos at walang pagrereklamo. Kahit hindi niya maunawaan, logically, baog yung asawa ko. Tapos nung nagkaroon ng anak, kukunin mo? Logically, sabi mo sa akin, ako magiging lahi ng maraming nation, pero papatayin mo yung anak ko. Walang pagrereklamo. Ginawa pa rin niya ang pinapagawa ng Diyos. Dahil alam niya, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng purpose niya. Alam niya na ang Diyos walang makakapantay sa pagiging on top ng Panginoon sa lahat ng bagay. Pero sa kabutihan ng Diyos, pinigilan si Abraham na iaalay si Isaac. Anong pinapakita sa atin dito? Gusto lang ipakita ng Diyos ang picture ng sacrificial death na gagawin ng kanyang anak na si Jesus. Ganon din sa ating mananampalataya. Gusto niya lumago tayo sa pagsunod. We ought to be holy. Because God commands us to be holy. At hindi lang basta-basta na gusto niyang lumago tayo sa kabanalan. Di ba sa verse 4, tayo ay pinalaya para magbunga sa Diyos. We are enabled by God to follow His law, not to merit our salvation, but as our walk of life. At dahil maliwanag na sa atin ang law, ang implication natin or sa atin ito, ay mas nakikita nating banal ang Diyos. Kaya pag nagpa-prompt sa atin ang law, ini-expose niya ang tsura ng sin, tinatanggal niya ang maskara ng sin na nakatago sa love, ang response natin ay pag-mortify doon sa sin na yon. Dahil may bago na tayong puso at nasa sa atin ang kanyang banal na spirito. Ito yung ongoing life ng isang Kristiyano. Ito ang constant conflict ng isang Christian sa kanyang flesh. Na habang nabubuhay tayo dito sa mundo, nakikipaglaban tayo. We are constantly at war with our sins, but God constantly preserves us by His love. How I desire and pray sa ating church, sa pagdating ni Kristo muli, ay nasa kasagsagan tayo ng paglago sa pagkombat ng kasalanan at pagsunod sa utos niya. How I desire na maging ganon ang iglesia natin. Hindi yan kaya ng isang bukas lang, pero dadaan tayo sa proseso. At ang maganda niyan ay sama-sama tayo. Nakita natin ang unang puntos, the constant battle against the flesh ng isang Kristiyano. Tignan din natin yung hindi maitatanggi sa buhay ng isang Kristiyano na isang constant pa sa kanya, ang constant pattern while in the flesh. Nalaman natin na patuloy ang paglaban ng isang Kristiyano sa kasalanan. Pero sa paglalabang ito, binigyan tayo ng isang pattern, constant pattern, kung paano mamuhay ang isang Kristiyano habang lumalaban. At gamit ang mga passages natin, mga kapatid, since may indwelling sins pa ang tunay na believers, may nananalantay pang mga kasalanan sa lahat ng nananampalataya, makikita natin ang common pattern dito sa lakad Kristiyano. Una, admit that you still sin sa ating laban na ito. Pangalawa, aim to kill your sin. Pangalawa pa lang pala. Una, admit that you're still sin. Pangalawa, aim to kill your sin. Pangatlo, confess your sin. At D, pang-apat,
go back to the gospel. At nawa maging hamon ito sa ating lahat. Na ma-reflect natin sa buhay natin na ganito ba ang pattern natin? Nung tayo ba ay nanampalataya as Christians kay Kristo, ito ba ang pattern natin? Ina-admit natin na we still sin o gina-justify natin na hindi naman pagsisin yun eh. We aim to kill that sin ba o to resist a temptation? Kino-confess ba natin itong maigi sa church? At bumabalik ba tayo sa gospel? O wala na tayong ginagawa? Kasi alam natin, ligtas naman na tayo. Di ba? Yun yung prinsipyo ng OSAS. At nawa, ma-reflect natin ito. Una, admit that you're still sin. Di ba? The law is holy and we are not. Sabi sa verse 14. Kailangan natin ma-realize na banal ang kautusan ng Diyos at ito ang ginagamit niya para tayo ay maituwid. Huwag nating isipin na ang dami namang utos ng Diyos. Alam ko na kung paano maging mabuti sa Kanya. Hindi ko na kailangan ng mga utos na yan. Nakita nyo, ganun. Ang karamihan sa atin, pati ako, ganun. Clarification, ang Diyos ang nagpapabanal sa atin, hindi ang kautusan. Ang banal na spirito ang nagsasanctify sa atin, hindi ang kautusan. Ang law lamang or ang kautusan, yun lamang yung binibigay ng Diyos as standard. Ito lang ay nagbibigay ng value ng, kasalanan pala yun. Na-expose pala tayo. Pero ang pinagkaiba ng spirit at ng law, ang law ay nag-set siya ng standard as Christian, ito dapat ang gawin nyo, pero ang nag-persuade na sumunod ka sa law, mag-repent ka, humingi ka ng forgiveness, banal na spirito to. Hindi person ng law. Siya lang ang remind sa atin na banal ang Diyos. Pero never kanyang ipe-persuade. Ang magpe-persuade sa atin ay banal na spirito. Very exciting ito sa chapter 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hindi pa ganun si Paul, ka-vocal sa Holy Spirit. Sasabihin pa rin niya ito sa 8. Nakakilabot. Pag inaaral pala natin ito yung triune work of God. Na talagang may sureness. Kaya sasabihin niya sa 8, therefore, there is no condemnation. Can't wait na marinig natin ang mensahe na yan. Ang Spirit ay nag-justify, ang nagsasanctify, hindi ang law. Ang nagpapabago sa atin, ang nagtatransform, ang banal na spirito, gamit ang law. Okay? So, dapat clear natin sa atin ito, kasi baka mapunta tayo sa legalism. Kailangan ko masanctify, gawin ko to. Mamaya matatakal natin. Kaya ang tanong, sino ang nagkakos na makita ni Paul ang kanyang sarili as chief of sinners? Ang law ba? Sino ang nagkakos ng paghihinagpis ni Paul dahil sa nagagawa niyang kasalanan? Ang law ba? Sino ang nagkakos para masabi niyang siya ay wretched man? Ang law ba? Sino ang nagsasabi na sino ang makakapagligtas sa katawan kong ito? Walang iba kundi si Kristo. Ang law ba? Hindi po. Ito ay walang iba kundi ang banal na spirito. Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay nagkakos na lumaban ng isang believer sa kasalanan. Hindi dahil sa emosyon or feelings ng isang believer. Pero dahil may mga conviction ng Holy Spirit sa puso niya, sa conscience niya, na magpatuloy ka. Kasi ito ay will ng Panginoon sa'yo. Remember, iba na ang will natin. Hindi na tayo naka-default sa ating flesh. Tayo na ay nakalatag na doon sa kamay ng will ng Panginoon. Ito ang work ng Holy Spirit, contrary sa mga nakikita natin sa modern Christians na ngayon na very mystical. Umiihip. So ang Christian ay being convicted ng Holy Spirit sa kasalanan, maliit man yan o malaki. Hindi necessary na pag malaki,
doon ka lang i-convict. Dapat sobrang liit. Nako-convict ka na. Ginawa man externally, sa mga ginawa natin externally, o kahit nasa isip pa yan, lahat yan ay i-expose at i-convict ka. Sabi nga sa verse 25, ito nga ang kalagayan ko, sabi ni Paul, at tayo rin. Sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawan, makalaman ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Diba? Law of sin. Yung law of sin, makikita natin sa 21, 22, 23. Yung law of sin, maliit na L, yun ay parang prinsipyo. So, yung prinsipyo ng kasalanan, nasa sa atin pa, yung prinsipyo ng kabanalan ng Spirit, nasa atin din. I mean, nag-i-indwell sa atin. Dominantly. It may appear na shocking yung unang pagkabasa natin dito sa verse 25. Pero ito yung mismong laban ng Kristiyano. Na sa isip ko, gusto kong gawin, pero ang aking katawan ay mahina. Di ba? Familiar ba tayo dito? Sa Gethsemane, the flesh is weak, but the spirit is willing. At kung tunay tayong mananampalataya, makaka-relate tayo dito. Nakaka-relate ba? Masasalamin natin ang sarili natin na as if tayo nagsasalita. Dahil again, di lang si Paul ito, isang reflection na ng isang believer. At para di tayo malito sa napakahabang ito, bibigyan ko pa kayo ng mas madaling intindihin. Yung 14, the law is good and I am not holy. 15 to 17, I do what is contrary to my will. Yung 18 to 25, ito naman yung negative. I don't do what I want to do. Okay? So basically, para pag binasa natin, okay, ito yon. Remember, pag regenerated ang isang tao, iba na ang will niya at by default, ito na ay will ng redeemed kay Kristo. Kaya sabi ni Pablo, ginagawa ko ang hindi ko dapat gawin. Ito ay contrary sa will ng inner man. So, inner man ni Pablo. At ginagawa niya yung mga bagay na ayaw niya, ayaw ng inner man niya or yung redeemed man. Medyo nakakalito na. Sana sabahan tayo ng Panginoon. Kaya ang sabi niya sa verse 15, hindi ko maunawaan ang aking sarili. Dahil ginagawa ko ang hindi dapat kong ginagawa. Paano to? Nakaranas na po ba tayo na mas ma-frustrate na meron tayong gamit na binili? Tapos tinesting natin sa SM or kung sang store, nag-o-on naman. Pag uwi natin, ayaw mag-on, ayaw mag-function. Di ba nakaka-frustrate? Ang masasabi mo na lang, ewan ko ba, hindi ko maintindihan. Hindi ko malaman kung bakit ayaw, nag-o-on naman sa SM. Ba't dito ayaw? Nakita po ba natin? Meaning, ayaw gumana kung paano dapat mag-function. Ganito yung pakiramdam ni Pablo. Yung cry ng frustration na na-redeem naman ako. At may bagong will, pero bakit nagagawa ko pa rin yung kasalanan? Ba't ayaw mag-function? Nararanasan nyo ba to mga kapatid? Sabi ko sa'yo, very reflection ito. Yung nagpaplano ka na pagsunod sa Diyos, pero parating nauudlot kasi may temptation ng kasalanan. Huwag na lang muna. Ay, makulimlim. Ay, mas maganda rito. O yung gustong-gusto mo lang sumunod sa kabanalan ng Diyos, mag-mortify ka ng kasalanan, pero ang ending, yung imo-mortify mong kasalanan, nagawa mo agad kinabukasan. At mapapasabi ka na lang, Lord, bakit po ako ganito? Napakahina ako naman sa temptation. Hindi ko alam bakit di ko magawang sumunod sa iyo perfectly. Karoon na ba kayo ng gantong frustrations? Di na naman ako nanampalataya or nanalangin. Iba yung frustration sa pagiging guilty. Kasi pag minsan nagigilty tayo, baka mechanical lang yon. Hindi ako nakapagbasa. Ako, malalagot ako sa Lord. Hindi po. It is the matter pa rin ng puso natin. It's a matter of heart. Nakita ba natin? Ito dapat yung battle cry. Battle cry nyo rin ba ito? Tignan natin sa verse 17. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawan, mas lumabo.
Yun, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Sabi ni Pablo, ayaw niyang gawin yung mga yung mga gusto niyang gawin, hindi niya nagagawa. At nagagawa niya yung mga dapat hindi niya gawin. At pag nagagawa niya yung mga hindi niya dapat gawin, sabi sa verse 17, hindi na ako ang may kagagawan nun, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Paano ito? No, napakahirap. Seemingly, parang naguhugas ng kamay si Pablo, nagbe-blame si Pablo, as if, hindi ako yan. Yung kasalanan ko yan, di ba? Ay, gumalaw. Pero, very aware si Pablo na siya mismo yung gumawa. I do. Yung mga bagay na I do not want. So, aware siya na ginagawa niya. Paano natin to iisipin o maunawaan? Ang sinasabi lang dito ni Pablo, when I sin, hindi yun yung redeemed man ni Kristo. Though ako yung gumawa nun, pero hindi yun yung nature ng niligtas ni Kristo. Para mas maintindihan pa natin ito, may sense ito ng sinabi ni Paul sa Galatians 2:20. I have crucified in Christ, with Christ, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Di ba? Medyo tricky yon. Sa 1 Corinthians 15:10, but the grace of God, I am what I am, His grace towards me as was not in vain. On the contrary, I work harder, ako, sabi niya, harder than any of them, though it was not I. O, di ba? Yun yung sense nun. But the grace of God that is within me, na bagamat, sinasabi ni Pablo dito, no, sa Galatians, sa Corinthians, bagamat siya yung gumagawa at nabubuhay, hindi na siya yung mismong gumagawa nun, pero si Kristo na nasa sa kanya. Ganon din sa passage natin, sa 17. Na parang sinasabi ni Pablo, bagamat nagkakasala ako, hindi yun yung nature ng redeemed man or ng inner man na meron ako, na pinagkamatayan ni Kristo. Pero yun yung indwelling sin sa flesh, na nasa sa akin na hindi ko will na mangyari. Kasi pag will mo yan, questionable ang iyong faith. Questionable pala dapat ang aking sasabihin. Anong pa? Yung sa 1 Corinthians 11:1, be imitators of me as I am of Christ. Ang tinutukoy dito ni Paul, ang dapat niyang i-imitate yung Galatians 2:20. Yung 1 Corinthians 15:10. Yun yung dapat i-imitate. Hindi itong pag nasa worst of Christian siya na nagkakaroon ng pagkakasala. Hindi yun dapat ang i-imitate ng mga believers, kundi yung pagsunod niya sa kabanalan. Again, sa buhay ng isang Kristiyano, dapat may admission na siya ay nagkakasala at kailangan niya ang grasya ng Diyos palagi. Dahil pag ganito ang lente at perspective natin, makukultivate ang humility natin. At ito yung pag-admit. Makukultivate ang humility natin at pag-admit na tayo ay makasalanan. At next, natitignan natin, pagkatapos nating i-admit, we have to aim to kill our sin. Aim to kill your sin. Sa constant battle, dapat di mawawala ang pattern sa buhay na ganito, na desire to kill sin. Hindi lang dapat i-admit mo na, oo nga, nagkakasala ako. Pero kailangan, battle nga eh. Pumatay ka ng kasalanan. Dapat araw-araw, since we have lived in a fallen world and surrounded by temptations, plus the fact na may indwelling sins tayo, malakas ang porsyento, kapatid, na magkakasala ka. Magkakasala naman pala na magkakasala. Yun din naman pala ang punta. Anong point ng pakikipaglaban? Minsan, natatanong nyo ba yon? Anong point pa ng pakikipaglaban? By grace, redeemed na tayo. Napaisip ba tayo sa ganon? Kung ito yung sinasagot ng passage natin, since given na tayo ay prone sa sin. So ang tanong, dito sa magkakasala rin naman tayo at magkakasala, anong point ng pagkakalaban? Itatanong ko sa'yo, so hahayaan mo na lang bang mahulog ka at di nalalaban sa pagkakasala? Anong sagot ni Paul? By no means.
Meron na tayong kapangyarihan. Remember, nasa sa atin ang banal na spirito. Kaya it is possible and doable na humindi at hindi mahulog sa temptations na ito. Yes, hindi palagian na panalo tayo mga kapatid, pero hindi rin palagi ang nahuhulog tayo sa pagkakasala. Ito yung laban at motivation natin to mortify, not to justify or redefine yung sin. Di ba isang motivation na pag kunyari natanggal mo or na-less mo yung isang kasalanan, uy, doable. Gagawin ko pa yung isang kasalanan. I-mortify ko pa ulit to. Kaso ang problema, nire-redefine natin ang sin. Ang problema ng Kristiyano ngayon, hindi nila masyado nakikita yung value ng sin. Ayaw nilang makinig sa preaching about sin, sa kasalanan. Kasi ito daw ay preaching of hatred. Hindi po. Kung gaano nakakalason. Dito natin makikita kung gaano nakakalason at kung gaano kasama makapanira ang dulot ng kasalanan. Kaya kailangan natin ito marinig. Minsan gina-justify pa natin. Ay, napaka-OA naman dyan sa church niya. Minsan lang naman ako magkasala. Sobra naman yan, napaka-OA naman. Or we easily recognize sin that is obvious. Minsan iniisip natin, ay, yung mga nasa 10, yung external, yun yung ididil ko na hindi ako mahulog sa mga visible sins na ito. Stealing, ay, poprotektan ko yung sarili ko. Lying, murder, gossiping, drunkenness, anger towards our brethren. Minsan yun yung ating inaalagaan or ginagard yung puso natin sa mga external na yun, no? But we find it difficult to deal yung mga invisible sins. Ano to? Pride. Ano to? Covetousness. Ano to? Hatred. Secret na hatred. Jealousy. Bitterness. Unforgiving heart. Kadalasan na-overlook natin ito. Or minsan nakakategorize natin na maliit lang na bagay kasi wala namang napapahamak na ibang tao. Ako lang naman nakakaalam eh. Kaya, ang ending, hindi natin to binomortify. Bagkus, pinapamper pa natin. Pero kapatid, walang maliit na kabanalan or kasalanan sa Diyos. Remember sa Garden of Eden, yung disobedience sa pagkain ni Eva at Adan ang prohibited ng bunga ng karunungan. Ay enough na yon para magdulot na pumasok ang kasalanan, kumalat ang kamatayan sa buong mundo. Kaya ito palagi ang nasa isip natin. Napatayin ang indwelling sin na nasa sa atin pa. Sabi nga ni John Owen, be killing sin or sin will be killing you. Meaning na maging seryoso tayo sa pagtanggal ng kasalanan natin by living in holiness. Kaya ba natin? Yes. Again, dahil sa ating spirito na binigay ng ating Panginoon. Sabi ni Joel Bicky sa commentary niya sa statement ni John Owen kanina, the Spirit will help you. He helps you by making you alert to sin, by making you grieve over sin, by applying the sin-killing work of Christ at the cross to you, by fighting the good fight of faith and enabling you to put the sword through sin. That's all the work of the Spirit within you, and you've got to give Him the credit for that. Ito yung sinasabi natin. Ang pagkitil natin sa kasalanan, hindi yung sa sarili nating kakayahan. Pero yung cross. Yung pagtingin sa cross. Muli. Ito ay ginagawa sa atin ng banal na spirito na tumingin ka sa cross. Ginagawa niya tayong alerto. Ginagawa niya tayong sensitibo sa bawat mga kasalanan, maliit man o malaki. Bakit? Dahil hindi madali ang kalaban natin. Si Satan, siya ay deceiver, siya ay tempter. Dinascribe si Satan as crouching tiger, devouring lion, crafty serpent. At pag nagka-foothold sa'yo si Satan, di mo alam, huli na ang lahat.
Di ba pag sumakay na ang hinete sa kabayo, nakasakay na siya. Kaya nga ang sabi sa atin, huwag tayong magbigay ng foothold or chance na makasakay si Satan sa atin. Kasi the moment na magka-foothold, hulog ka na pala. At pag andun ka na sa pagkakahulog sa trap ng kasalanan, ipapamper ka ni Satan, ititrick ka pa niya at bibigyan niya ng mga bagong mukha at maskara ang sarili niya at pagmumukhain niya itong godly at logically correct. Sasabihin niya sa iyo, nagkasala ka. Naku, banal ang Diyos. Yes, totoo, banal ang Diyos. Huwag ka muna lumapit. Ayusin mo muna ang sarili mo. Try harder. Mas mag-obey ka lalo sa Diyos. Naku, kaya mo yan. Maging worthy ka muna. Huwag ka muna mag-fellowship. Nagpapatawad naman at maawain ang ating Diyos. Huwag ka muna makipag-gather. Kasi pinapreserve naman ng Diyos ang kanyang church. Andyan lang naman yan, ang ministry. Nakita po ba natin ang mali dito? Ginagawa ni Satan, pinapaisip sa atin na gumawa tayo ng sarili nating remedy na malayo sa Diyos. Na hindi dumepende sa Diyos. Ang intention niya ay ilayo tayo sa grasya ng Diyos. At ang gagawin pa niya, unti-unti, magki-creep in sa ating mga isipan. Ang magiging tingin mo na sa Diyos ay kalaban. Ang magiging tingin mo na sa church ay kaaway. Ang magiging tingin mo na sa means of grace ay kalokohan. Wala nang dating sa'yo. Di mo na makita ang tunay na kalagayan kasi hinahayaan mong lagyan ka ni Satan ng blindfold ng fleshly pleasure. Bulag na bulag ka na sa ganda ng alok sa'yo ng temptation. Yes, kung tunay tayong may faith kay Kristo, we have to draw the line. Madi-discern mo yan. Hindi tayo nawala sa salvation, tama. Pero very dangerous sa ating growth. Pwedeng ma-delay, pwedeng hindi maging maganda ang pagiging witness mo sa Panginoon. Kaya para labanan natin ito, sabi sa Ephesians 6:13, put on the armor of God. Suot natin ang belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of the gospel, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit, which is the word of God at prayer. Meron bang sinabi rito na maging magaling ka? Hindi. Ang lalaban pa rin ay ang Diyos through you. Kung palagi tayong naka-gear up, makakapag-persevere tayo sa laban. Not by our own might and our own power, but only by the power and grace of our God in Christ. Kaya are you cheating sa school? Mandadaya ka ba sa exams? Repent and mortify that sin. Are you lying and compromising sa iyong trabaho, sa opisina nyo? Repent, eradicate that sin. Are you indulging in pornography? Pag ikaw na lang mag-isa, walang nakakakita sa iyo. Repent, kill that sin. Do you have secret hatred with your brethren or neighbor, sa mga kapatid mo? Repent, destroy that sin. Are you secretly dating a child of the devil, meaning non-believer? Repent, get rid of that sin. Ipapahamak ka niyan, kapatid. Hindi yan ang natututunan mo dito sa School of Christ. Yan ay works of the flesh. Galatians 5, wag ka magpa-deceive. At according sa 1 Corinthians 6:9, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. At sa following verses, nilatag ni Paul dito sa 1 Corinthians 6, immorality, ang gawain ng unrighteous. Immorality, murder, lust. Kapatid, kill your sin. If you need to remove your members or bodily parts from sinning, do it. Gawin mo. Kung kinakailangan mong i-pluck yung mata mo para di mag-covet, do it. Kung kinakailangan mong i-tame ang iyong bibig para hindi makapanira at mag-cause ng sunog, do it. If we need to cut our hands and feet para hindi tayo makagawa at maghasik ng kasalanan, do it.
It is better us to go home in Christ na kulang-kulang tayo kaysa kumpleto pero instrumento naman na nakakadiring pagkakasala. Ayaw natin marinig. Sa Matthew 7, "Depart from me, you evildoers, I never knew you." Huwag mong i-justify ang sin mo. Kung narinig mo to, repent of that sin. Alam na alam mo na sin yan. Kaya huwag tayo maging complacent. Sabi nga ni Peter, make all the effort to confirm your calling. Di masama yun. We have to practice the traits of a elect by living in holiness. May prutas dapat ang faith mo. Hindi dyan sa buhay mo. Kung yan ay buhay. Pero kung nagpapatuloy ka pa rin sa sin, please reflect your life sa salita ng Panginoon. Kapatid, kung isa ka dito sa nabanggit ko, I am pleading to you. I am urging you to come to Christ. Mapanganib yung ginagawa mo. Yung pakikipaglaro mo sa kasalanan. Maybe masaya ka ngayon, emotionally fulfilled ka, nasasatisfy ang mood mo, pero maliwanag sa salita ng Diyos. Tayo ay nahugasan na ni Kristo, na bautismohan na ng kanyang kamatayan, kasama na tayo sa namatay kay Kristo sa krus, na hindi na tayo mag-continue sa sin. Repent at muling tumingin kay Kristo. Magsisi ka sa kasalanan mo, maliit man yan o malaki. Huwag mong i-underestimate ang kasalanan. Sa battle nating ito, huwag lang maging gentle ang pagpatay. Di ba? Pagpatay natin, hindi ganun. Apakan mo! Dapat sa pagpatay natin ng kasalanan, no mercy. Huwag kang manghinayang kung leading yan sa sin. Wala kang dapat ikipang hinayang. Huwag kang maawa sa kasalanan. Maawa ka sa sarili mo na sinisira ng kasalanan. Fight it like a man. Fight it like a man. Kung paano lumaban si Pacquiao habang wala pang bell, hindi pa tapos ang kanyang laban. Hindi niya binababa ang kanyang guard, ang kanyang mga kamay. Meaning, hanggat wala pa si Kristo, laban lang. Huwag nating ibaba yung guard natin. Huwag natin tanggalin yung armor of God natin. Ang tanggalin mo yung kasalanan. Because you will never know. Kung wala kang gagawin dyan sa sin mo, kapatid, baka masanay ka na at di mo alam, pa-backslide ka na pala. Or worse, apostasy na pala ang iyong patungo. Kaya praying na mag-lead itong mensahe at mag-convict sa bawat naririto sa puso natin. Praying na ma-restore tayong lahat. So we are called to admit that we sin. We have to kill that particular and every sin sa atin. And we go to the third pattern, confess your sin. Katulad sa ating mga, sa passage natin, at ginawa ni David, kinonfess niya sa Diyos na siya ay nagkasala. He confessed his sin to God. Sa Psalms 51, kinikilala niya na his sin to God the foremost. And his sin to his brother. Kaya we have to pray, recognize na ikaw ay mahina, walang magagawa pag wala sa grasya niya. We have to ask mercy and forgiveness. Ask for restoration. Ma-restore yung joy. Confidence mo, intimacy mo sa Diyos, and assurance mo habang nandito ka. Hindi ka yung parang yung natakal natin sa 1 Timothy na kakabaka-baka na pag dumating ang Diyos, ligtas kaya ako. Kaya nga meron tayong mga gantong katotohanan para mas mag-grow tayo sa assurance. We might face His discipline. Pero iyon ay means of grace niya para ma-display ang pag-ibig niya. Ma-experience natin ang pag-ibig niya. And because He disciplines those He loves. O gusto mong marinig sa Kanya, ayaw mo ng Hebrews na ididisiplina niya ang kanyang mga
Mahal? O gusto mo marinig yung sinabi ni Pablo na judgment ng Diyos sa Romans 1:24? God gave them up to the lust of their hearts. Meaning, gusto mong idisiplina ka? O hayaan ka na lang? Napakagrabing judgment yon. The moment na hindi niya tayo dinisiplina, the moment na hindi mo na naririnig itong pag-rebuke sa'yo, mapapahamak ka. Kung gagawin lang natin ang gusto natin, hindi yung gusto niya, mapapahamak tayo. Kaya as a church, we long sa discipline ng Diyos sa atin. Formatively, and most especially, correctively. Ibig sabihin lang, as our Divine Father, His discipline is actually His rescue for the church. Hindi niya para sirain ang church. Pero ito ay rescue sa klolo niya sa church, ang disiplinang ito. Huwag tayong matakot sa disiplina. Una, confess your sin to God. Pangalawa, we have to confess sa church, sa brethren. We have prayer partners, pastoral oversight, or even sa mga fellowship, which it's the number one purpose ng fellowship. Kaya kapag struggle ka sa sin, idulog mo sa Diyos, idulog mo sa church, humingi ka ng advice at makinig ka sa kanila dahil mahal ka nila. Huwag nating mawala sa isip natin na ang sanctification is a team battle. It is also a team battle, a group project. As a church, we have to help each other kung may nag-struggle sa sin. As a church, we might fight together against such sin. We must fight together against the flesh. We must fight together against the world. Hindi yan kanya-kanya. Paano? Paano to? Hindi lang tayo nagwa-warning, nagko-correct, pero we gospelize again our brethren, leading him again to Christ. Ipapaalala natin yung gospel, ang grace, ipapaalala ulit natin si Kristo, Him crucified, pleading to Him, her to come to Christ in repentance. Nakita nyo? Truth, pleading to Him. Same pattern sa mga epistle. Truths and indicatives muna bago mag-imperatives. At syempre, we pray for each other. We pray sa nanghihinang brethren. We pray earnestly sa mga nag-struggle. Na as if, paano ka mag-pray earnestly sa mga nag-struggle? As if, mga kapatid, ikaw yung nag-struggle sa same sin na yon, sa kalagayan ng kapatid mo. Lagi mong ilalagay sarili mo doon. Ano kayang pakiramdam? Kaya we have to pray earnestly. Ito ang role ng church. We grow together like a married couple. We serve one another. Help meet tayo ng bawat isa. At pag may sugatan, we aid. We rescue through the gospel. At sa grasya ng Diyos, i-guard din natin ang sarili natin. Huwag nawa tayo ang maging cause ng kapatid natin para sila ay magkasala. Kaya tignan din natin, baka ako yung cause ng pagkakasala. Kaya tayo andito para maging alyansa ng bawat isa, na together we strive together, side by side, sa ating Christian journey as pilgrims. Kaya admit that you still sin. Ito yung pattern natin. Aim to kill your sin, confess your sin, at go back to the gospel. We have to recognize that you need grace and forgiveness. The higher we view the gospel, the smaller we view ourselves. Sabi niya sa 24, kay saklap ng kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin ng kamatayan? Nakita niyo po? Ang view niya ay belong siya kay Kristo at nakakulong lang siya sa flesh na nagpapahirap sa kanya at nagkokos ng pagkakasala. Kaya ang sagot niya sa tanong na kung sino ang magliligtas sa akin sa verse 25, walang iba kundi si Jesucristo, salamat sa Kanya. Ito ang Ebanghelyo at the rest of this ay sa 8, 1-4 and onwards. Minsan doon na tayo dumedirekta sa 8. Sa hirap ng battle ni Paul, sa lahat ng frustrations niya na nagawa niya sa pagkakaroon ng kabanalan,
Hindi siya umasa sa sarili niya, pero bumabalik at bumabalik pa rin siya sa gospel. Bumabalik siya sa pag-amin at may kababaang loob na tanging pag-asa niya ay gospel. Sa bawat commit niya ng kasalanan, hindi niya mas ginagalingan sumunod. Pero ang ginagawa niya ay bumabalik siya dahil alam niyang walang mabuti sa kanya. At kung may mabuti man, ito ay si Kristo. Alam niya na ang gospel ay may forgiveness. Ang gospel ay may reconciliation at restoration. Alam niyang nakatago lang tayo sa likod ni Kristo. Kaya alam niyang ito ay battle ng Diyos. Palaging nakadepende lang sa gospel, sa grasya niya. Ito ang laban natin. Ito ang sanctification. Meron ka ba nito? Meron ba ang bawat isa nito? Dapat meron tayong lahat. Nagmo-mourn ba tayo ng ganito? Na sino bang makakapagligtas? How wretched man I am. Kung ganito rin ang pagmo-mourn mo, sabi ni Jesus, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Napakaganda. Magmo-mourn ka dito, lifelong mo dito, pero i-comfort ka sa eternity. Yung nakikita mo na wala ng pag-asa, talagang katawan mo na nasa sayo, makikita mo, mas gugustuhin mo lang dumating talaga si Kristo. Kaya ito ang ginagawa ng Diyos. Habang wala pa si Christ na sa second coming niya, kino-conform tayo sa pagbabalik niya. Yung pag-conform natin sa kay Kristo ay kadalasan may kalungkutan. Merong paghihiwalay. May discomfort sa atin. Pero sa mata ng Diyos, ito yung tunay na comfort na dapat nating nararanasan. Ito yung dapat na happiness na nararanasan natin. Dahil alam natin na tinatransform niya lang tayo at binabago sa nakaugolian natin. Ako, 40 years na akong nabuhay. Pero isipin mo, ang laking trabaho ang gagawin sa akin ng Panginoon. Dahil ang daming prinsipyong nai-instill sa aking isipan at kailangan ko palagi ang katotohanan para ma-wash out yon. Ito yung kailangan natin. Contrary sa alam ng comfort ng tao sa mundo na nakabase sa material at temporal things. Kasi sa natural man, ang happiness at comfort ay makikita sa pagkakasala. Ang holiness ay natural na susunod sa pagka-accept natin ng gospel. Sabi ng James, walang fruit sa holiness, walang tunay na pananampalataya. Kaya sabi sa 1 John 3, we have to pursue holiness. Kahit alam natin we won't and cannot be perfectly holy, but because we see ourselves being holy like Christ. Kaya tayo nagpapakabanal, hindi lang dahil sinabi ng Diyos na siya ay banal, hindi. Dahil alam natin, yung pupuntahan natin ay puro kabanalan. Alam natin ang promise sa atin, gusto natin na tayo ay magiging kawangis ni Kristo completely. At ito yung ating excitement ngayon, pag-asa. So kung wala kang kabanalan, anong kaligayahang mararanasan mo pag doon ay puro kabanalan na? Kaya excited ba tayo? Desire ba natin ang pagiging banal? Magiging katulad natin siya. Kaya dito pa lang, pinapabanal niya na tayo, may glimpse na tayo ng kabanalan. Kaya lahat ng mga pagtitiis, labor mo sa Panginoon, yan ay may epekto sa iyo. Yung pagmamahal mo sa unloving people, yung pag-honor mo sa magulang, yung simpleng pagsunod sa batas trapiko, yung pag-manage mo ng oras, yung pag-share mo sa kapatid mo, sa family mo, yung pagiging diligent mo sa pag-aaral sa school, yung hindi mo pagko-compromise, lahat yan ay labor mo sa Panginoon. 1 Corinthians 15:58, your labor will not put in vain. May patutunguhan yan. Little by little, lumalago ka sa kabanalan. Ang work of the Lord ay hindi lang sa church. Ito ay sa lahat ng pwede mong puntahan para maging witness ka ng gospel. Ito ang victory.
Kaya huwag nating hayaan na tayo makain ng kasalanan. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, ikaw pa rin ay nakakulong sa mundo na ito. Remember, o isang warning, masisira itong mundo na to. Patungo ito sa walang hanggang pagkasira, kamatayan. Ang ending ng mundo ay damnation. Doon may hinagpis. Walang kahit isang patak ng awa at pag-ibig. Hindi mo mararanasan yun doon. Huwag kang pumirmi dito. Huwag mong ilaagak na ito lang, hanggang dito ka lang. Huwag mong piliin na maging alyansa mo ang mundo. Pero piliin si Kristo. Maniwala ka sa Ebanghelyo ngayon na ino-offer sa'yo. Huwag mong tigasan ang iyong puso. Ang Ebanghelyo ay sinasabi sa atin na sa ating kawalan ng pag-asa, si Kristo ay pinadala ng Ama para mamatay at maging sacrifice ng isang makasalanan na kung sino man ang maniniwala ay maliligtas. Hindi natin deserve itong bagay na to, pero niregalo niya ito sa buong mundo as a gift. Na-offer sa'yo ngayon ng Panginoon. Lumapit ka sa Kanya, hingiin mo ang Kanyang pagsisisi. Maniwala ka na siya, ang kapangyarihan niya sa krus ay kayang magligtas. Sa lugar mo, sa lugar ko, siya ay namatay para hindi dumanas ang lahat ng mananampalataya sa eternal damnation. Kapatid, this is the day of salvation. Tinalaga sa ito para marinig mo ito. Huwag mong tigasan ang iyong puso. Manalangin ka na ikaw ay mapabilang sa aklat ng buhay. Mapabilang ka na ikaw ay maliligtas by faith. Hindi po nagbibiro ang Panginoon. Kung iniisip nyo, ang Panginoon ay babalikan lang ang church, siya rin, surely, babalik sa mga non-believers. Not their Lord, but as a just judge. Tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon.